ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa, tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkus, ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Subalit ito'y tumutukoy na rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah. 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 Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina. Ano pat umalsa ang buong masa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Ngayong araw pong ito, binibigyan po tayo ng liwanag ng ating Panginoon tungkol sa kaharian ng Diyos, sa paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. At inihalin tulad ng ating Panginoon ito sa isang butil ng mustasa, maliit na binhi na itinatanim at kapag naitanim na, unti-unting lumalago at nagiging punong kahoy. Ganon daw yung proseso ng paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. Nagsisimula ng maliit at ito'y unti-unting lumalago, nawa sa ating mga buhay. At kailan po nagsisimula na maipunla sa atin yung maliit na binhi na iyon? Nagsisimula po iyon kapag tayo'y nabinyagan. Yung ating Panginoon po, ipinupunla na sa atin yung kaharian ng Diyos upang ito ay lumago sa ating mga buhay. Pero ang tanong kong minsan, sa ating mga karanasan, habang tayo ay naglalakbay dito sa mundong ito, minsan mapapatanong po tayo, totoo ba talaga yung paghahari ng Diyos? May nangyayari ba talaga sa buhay ko? Meron bang paglago? Meron bang kaginhawaan? Meron bang kaligayahan? Meron bang kapayapaan? Hindi ho ba totoo naman yung mga katanungan na iyon? Kung titingnan natin yung mga karanasan natin
sa ating mga buhay. Pero kaakibat po ng mga katanungan na iyon ay isa rin pong tanong para sa ating mga buhay. Ano po yung magandang tanong sa ating mga buhay? Ako ba sa aking sarili ay hinahayaan ko na tunay na lumago yung kaharian ng Diyos sa aking buhay? Mayroon ba akong ginagawa o wala akong ginagawa? O kung mayroon akong ginagawa, tama ba yung aking ginagawa para lumago yung paghahari ng Diyos sa buhay ko? Gusto ko pong gamitin yung itong halimbawa na ito para mas maipaliwanag po sa inyo yung gusto kong iparating na mensahe. Nung nakaraang buwan po, nagpagupit po ako. Tapos yung barbero po malapit sa parokya po namin, ang sabi niya sa akin pagpasok ko ng barbershop, "Sakto, Father, nandito ka. Gusto ko po sanang magpa-schedule ng blessing. Ano yung ipapabless mo?" Sabi nung barbero, "Ang ipapabasbas ko, Father, yung aking motor." Narinig po nung isang kapwa niya barbero. Alam niyo po yung sabi ng kapwa niya barbero, "Naku, pag nagbabasbas ka ng motor, pagsabihan mo na yan, Father. Kasi dapat pag nagpabasbas siya ng motor, hindi na siya mag-aangkas ng kung sino-sino." Kapag nagpabasbas daw sa ating Panginoon, dapat hindi na siya mag-angkas ng kung sino-sino. Kung titingnan po natin, sa simpleng halimbawa na iyon, sa ating buhay, talagang naghahanap tayo ng pagpapala. Naghahanap tayo ng blessing mula sa Diyos, biyaya mula sa Diyos. At yung paalala po ng halimbawang iyon, na kapag tayo sa ating mga buhay, humaharap sa Diyos nang hihingi ng pagpapala sa Kanya, dapat lang sa ating mga buhay, bitawan na rin natin yung mga pumipigil para lumago yung pagbibiyaya ng ating Panginoon. Dapat bitawan na natin yung mga humaharang sa ating mga buhay upang tunay na maranasan yung pagpapala ng Diyos. Ano pong bibitawan natin para talagang dumating yung pagpapala ng Diyos at lumago yung paghahari ng Diyos sa ating mga buhay? Dapat bibitawan po natin yung buhay natin sa kasalanan. Bibitawan natin yung mga paborito nating kasalanan. Hindi na natin gagawin ito upang yung grasya ng Diyos matiwasay na kumilos sa ating mga buhay at mamunga ito sa pamamagitan ng ating mga salita, lalo na ng ating mga gawa. Isang paraan po iyon para yung pagpapala ng Diyos, yung kaharian ng Diyos, patuloy na lumago sa ating mga buhay. Ano pa po yung pwede nating gawin para patuloy na lumago yung kaharian ng Diyos sa ating mga buhay? Kailangan po natin na patuloy ding naglalaan ng panahon para mas maintindihan yung ating pananampalataya. Upang yung ating pananampalataya, yung salita ng ating Panginoon, tunay tayong mapalaya sa mga masasama sa atin at bigyan tayo ng direksyon kung ano ba yung dapat nating tahakin sa bawat araw ng ating mga buhay. Nung college po ako, sa seminaryo po, napunta po kami sa bilangguan. Hindi po dahil gumawa kami ng masama. Parte po ng programa po namin. Every Saturday, pupunta kami ng isang bilangguan, magkakaroon ng Bible sharing sa mga preso at sasamahan sila sa kanilang pagmimisa. Alam niyo po, yung isang hindi ko malilimutang preso doon, ang sabi niya sa amin kung minsan, "Brothers, gusto ko pong ibahagi sa inyo na sa totoo lamang, nagpapasalamat ako dahil nakulong ako." Kami nagtataka, bakit kaya pinagpatuloy pa namin siya. Sabi niya, kasi daw, nagpapasalamat siya kasi kung hindi siya nakulong, magpapatuloy lamang siya sa ginagawa niyang mali. At kung hindi siya nakulong, hindi niya unti-unting makikilala yung ating Panginoon sa pamamagitan ng Bible sharing at ng mga misa every week doon sa kulungan na iyon. Sabi niya pa, nung una napipilitan ako, pero dahil wala naman akong ibang magagawa dito, unti-unti akong sumama, nakipag-participate sa mga activities, lalo na ng tungkol sa pananampalataya.
At nung mas naintindihan ko na yung ating pananampalataya, doon ko nasabi sa aking sarili, salamat sa Diyos. Gumawa pa rin siya ng paraan para makilala ko siya. Gumawa siya ng paraan para maliwanagan yung aking isip at magbago yung aking buhay. Kung titingnan po natin, nakakulong nga siya. Pisikal, hindi siya makalabas, pero yung kanyang kalooban, napalaya pa rin ng ating Panginoon. Napalaya dahil yung Panginoon hindi naman sumusuko sa mga taong nagkakamali sa Kanya at sa lipunan natin. Siya ay patuloy na darating, patuloy na mangungusap upang magbigay ng kaliwanagan, upang patuloy na palaguin yung paghahari ng Diyos sa Kanyang buhay. At matapos po ang ilang buwan, nakalaya din naman po yung presong iyon. At alam niyo po yung nakaka-inspire pa, nung palabas na po siya, ang hiningi niyang tulong sa amin ay nawa matulungan namin siya na makapasok sa paglilingkod sa simbahan bilang isang choir. Tinulungan po namin at nagpasok siya sa paglilingkod sa simbahan. Nakakatuwa po na matapos niyang mabitawan yung pumipigil para lumago yung kaharian ng Diyos sa kanyang buhay, ay nung nabitawan niya na iyon, unti-unti niya nang nadaanan yung kaliwanagan na nais ng Diyos. At matapos na maging maliwanag yung ating pananampalataya at binibigay na direksyon ng Diyos sa kanyang buhay, siya naman, sa pamamagitan ng kanyang buhay, naglilingkod. At sa pamamagitan ng paglilingkod niya, tinutulungan niya rin ang ibang mga tao na mapalago yung paghahari ng Diyos sa kanilang mga buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung magandang tingnan natin sa ating mga buhay sa ngayon. Kamusta na ba ang paghahari ng Diyos sa aking buhay? Lumalago ba? At kung hindi lumalago, baka may kailangan akong gawin sa aking sarili. Tingnan ng patuloy ang sarili. Sundan nawa natin ang nais ng Diyos. Bitawan ang mga hindi nararapat at patuloy na lakaran ang landas na ibinibigay ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng isang malaking puno na mayroong mayabong na mga sanga, o tulad ng butil na matahimik na lumalaki, gayon din ang paglago ng kaharian ng langit. Sama-sama tayong manalangin bilang pakikibahagi natin sa mapagmahal na plano ng banal na kabutihan ng Diyos. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming mga buhay. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Simbahan, naway patuloy na umunlad sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbabahagi ng kaligtasan sa mga kultura at mga pinahahalagahan sa buhay. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Yaong mga nasa programa ng pagpapaunlad ng ekonomiya, naway bigyan suporta ang mga magsasaka at yaong mga nagpapaunlad ng lupa. Naway alagaan at igalang ang likas na kalikasan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumaki sa pamamagitan ng biyaya at umunlad na kawangis ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at mapalakas sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at pagkalinga. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway masyahan sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng buhay,
Gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iiral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang maging mabunga kami lagi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin, alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, patuloy ko pong papaalala sa inyo, nasa sa bawat isa na po sa atin ang paghahari ng Diyos. Ipinunla na ng ating Panginoon, simula pa lamang nang tayo'y binyagan. Ang imbitasyon po sa atin sa araw-araw, palaguin ito upang tayo ay maging matibay at mamunga ng maganda at makatulong tayo sa pagdadala ng paghahari ng Diyos dito sa mundong ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.
amin.